Kaya pala mga kababayan ko, isang malaking pasabog to. Kaya pala atat itong makaupo, itong si Sara Duterte sa pagkaposisyon bilang presidente ay meron pala mga kababayan. Oho! Atat talaga makaupo ng presidente to si Buday. Panoorin nyo to mga kapatid. Ito ang dahilan natin. Ito po yung matindi dyan. Ito yung balita. Tinawag ng Malacanang na political destabilization ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na handa siyang pumalit bilang Pangulo kung magbibitiw si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi katanggap-tanggap ang sinabi ng bise dahil pinapahina nito ang kumpiyansa ng taong bayan sa administrasyon. Mga kababayan ko. Ayan po mga kapatid, no? Isa na naman bagong pahayag ni Buday, mga kababayan, na gusto niya po mga kababayan ko na maupo na talaga at humaligi na po kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay nako, hindi ko na alam kung saan ko ilalagay ito si Buday mga kababayan. Ang hina. Mahina daw yung audio. Mga kababayan. Sabi ni Castro, walang ibang mas handang maging leader ng bansa, kundi ang Pangulo pa rin. Alam nyo papayag ba kayo mga kababayan ko na si Sara Duterte ang hahalili bilang presidente ng Pilipinas at gusto niyang pababain si Pangulong Bongbong Marcos? Oo, sinabi niya yan mga kababayan ko. Sinabi niya yan. Sabi niya dito, handa na daw siyang humaligi kay President Bongbong Marcos. Kaya po mga kababayan ko, pinupush po nila na mapa-impeach si PBBM. Pero ang katotohanan, mga kababayan, mga kapatid, no? Ang katotohanan, mga kababayan ko, bahala ho kayo. Baka ho magsisi ho tayo sa bandang huli dito. Baka pagsisihan ho natin to. Babalik pa po ba tayo sa nakaraan? Alam mo, sa totoo lang yung sinasabi ni Sara Duterte na handa na siyang humaligi kay Pangulong Bongbong Marcos, baka magkagulo. Ito prediction ko lang Prediction ko lang to mga kababayan ko. Prediction ko lang. Sabi ni Sara, handa na daw siyang humalili kahit Pangulong Bongbong Marcos na presidente. Sasabihin ko sa inyo, makinig ho kayo sa akin. Kapag si BBM nawala sa pwesto at si Sara Duterte ang naging presidente, magpoprotesta ang mga kababayan ko, ang mga business sector. Yes, magpoprotesta ang business sector, mga kababayan. Pangalawa, magpoprotesta din mga kababayan ko yung napakaraming mga tao na ayaw kay Sara Duterte. Maraming negosyante mawawala sa atin. Maraming investment na magbaback out sa atin. Mga kababayan, napakarami. Mga kababayan ko. Napakarami po mga kababayan ko mawawala sa Pilipinas. Kaya nakakatakot po maging presidente itong si Sara Duterte. Bakit? Maaaring bumalik ang illegal na pogo. Maaaring bumalik mga kababayan ko yung mga naglalakihan nilang mga pinagpapasok na investment dito. At ang nakakatakot po dito mga kababayan ko, kung si Sara Duterte ho ang magiging presidente, probinsya na ho tayo ng China. Magiging puppet po tayo ng China dito. Mga kababayan. Sa makatuwid, malinaw ho ang sinasabi na kapag si Sara Duterte ang naging presidente, maging puppet tayo ng China. Sunod-sunuran na naman tayo sa banyagang ibang lahi. Second, mga kababayan ko, ano mangyayari sa atin? Mga kababayan, napakarami. Worst to worst scenario ang pwedeng mangyari. Andyan ang EJK, andyan na naman ng mga maanomalya na gawain nila. Andyan na naman ang droga.
madali na naman makapasok sa bansa natin. Ang maghahari dito mga kababayan ko, isipin nyo mga kababayan, kapag pinaupo nyo yan bilang Pangulo, tandaan nyo, mahihirapan kayong pababain yan. Kasi maraming underground na galawan yan at ginusto ng mga ibang tao yon na kaalyado nila. Pero kung papipiliin nyo ko mga kababayan ko, ayoko maging presidente yan. Mas gugustuhin ko na lang na iba ang manalo, wag lang ang isang Sara Duterte. Walang mangyayari sa bansa natin. Kung hindi tayo kaya ipagtanggol sa ibang bansa niyan, pinapanigan na ibang lahi, pupunta sa ibang bansa, ipapahiya ang Pilipinas. Mga kababayan ko, biruin nyo, kakabangon lang ng bansa natin mula sa kahihiyan, mula sa European Union. Noong panahon ng datay niya, mga kababayan ko, halos kamuhian tayo ng European Union. Alam niyo kung bakit? Buti pa nga si Pangulong Bongbong Marcos, inayos yung relationship ng Pilipinas sa Asia, sa Pilipinas, sa European Union at sa Asia at sa mga Western countries para makabalik tayo sa dati nating sistema. Yung katulad ng ginawa ni Pinoy, mga kababayan ko, inayos niya yung relationship sa mga malalaking bansa. Bakit? Mga kababayan ko, if we comparison the former president at yung anak niya, iisa lang yan. Mga kababayan ko, katangahan ang gagawin sa Pilipinas. But if you look, Bongbong Marcos, Sara Duterte, and former president and BBM, tignan mo nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. 3 taon si PBBM, 3 taon niyang tinrabaho, mga kababayan ko, na iangat ang antas ng Pilipino sa lahat ng bansa. Western, Asian, di ba? Middle East. Bakit, mga kababayan? Isa lang ang rasyon. Isa lang. Mga kababayan ko. Isa lang. Barter. Bakit barter? Kalakalan. Bakit kalakalan biyahe ni Koy? Ang inayos ni PBBM. Yan ang importanteng bubuhay sa bansa natin. Bakit? Katulad ng European Union, mas maraming binibili yung European Union sa bansa natin. Marami tayong pinadadala doon sa kanila, ibinibenta nating kalakal. Tama? Mas marami, mga kababayan ko. So kung sira tayo, sira ang bansa natin, sa mga bansa na yan, hindi tayo pagbibilan, isasarado yung trading industry sa atin. Sinong kawawa? Pilipino. Sinong mawawalan ng hanap buhay? Pilipino. Sinong mawawalan ng investment? Pilipino. Di ba mga kababayan ko? Yan ang inayos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ewan ko ba sa mga bobot tanga na DDS na to, hindi maintindihan yun. Nung panahon ni Duterte, halos ayaw na tayo pagbilhan ng mga karatig bansa natin na kasama. Kasi mas umaasa tayo sa China. Ngayon, mga kababayan ko, pinagbubuksan tayo ng pintuan, pilit nyo naman ibinababa si Pangulong Bongbong Marcos para bakit? Maiupo si Sara Duterte. Anong gagawin yan? Mga kababayan ko, Sara Duterte is not an economist. Hindi siya ekonomista. Mga kababayan, pag naupong presidente yan, aasa na naman yan sa executive secretary, yun lang din na magpapatakbo ng bansa natin dyan. Kaya mga kababayan, kung makinig kayo. My dear Filipino people, huwag kayong maging panatik at maging bulag dyan. Tignan nyo kung may presidente, kung may nagagawa sa taong bayan. Si Pangulong Bongbong Marcos, 3 years na upo, eto babalita ko. Yung automotive industry sa Pilipinas, mga kababayan ko, tumaas ang kita nila. Pumasok ang BYD, pumasok ngayon dito sa atin ang kung ano-ano mga companies ng sasakyan. Tumaas ang benta at kita nila. Bakit? Bakit tumaas, mga kababayan ko? Bakit tumaas? Ibig sabihin kung bakit tumaas yung sales, yung benta ng mga sasakyan sa Pilipinas. Take note, sasakyan. Mga kababayan ko, ang ibig sabihin lang nun mga kababayan ko,
bumili ang maraming Pilipino ng makabagong sasakyan ngayon. Opo, dahil tumaas ng 35% ang benta ng automotive industry. Bakit? Mga kababayan ko, ibig sabihin nito, ang Pilipino can afford bumili ng sasakyan ngayon. Can afford ng ordinaryong Pilipino ngayon na nakakaranas ng magandang trabaho na kumuha ng hulugan na sasakyan. Mga kababayan, ang ibig sabihin lang nito, mga kababayan ko, gumaganda ang ekonomiya natin. May trabaho ang Pilipino. Di ba? Noong panahon ni Duterte, anong nangyari? Wala. Di ba? He's always kissed the ass of she. And always bowed down to she. Oh my God. Babalik pa ba tayo doon? Mga kababayan? Babalik pa ba tayo doon? Tanong ko po sa inyo. Sabi ni Miss Pay, walang hahantungan ng bansa natin kung uupo ang isang baliw. Correct. Dali mo. Diba? Tama yun. Walang pupuntahan ng bansa natin. Pabagsak tayo dun. Pero kung pupuntahan natin may directions, well, maganda. Alam mo, I'm thinking about right now. Who will be the next president? Yes! Mga kababayan ko, is it a male or female? Yan ang iniisip ko. What happened after President Bongbong Marcos? What happened to the Philippines? Yan na po iniisip ko ngayon. Mga kababayan ko. Yan na ho ang pinag-iisipan ko. Maano na ang Pilipinas? Mga kababayan, kung wala na si PBBM sa pwesto, saan tayo dadamputin? Ang hirap mag-isip. Ang hirap sumugal. Maraming Pilipino ang may gustong plataforma sa bansa natin. Pero in terms of being a good president, ang hirap paghanap ng isang Marcos ulit. Yung isang Marcos sablay. Sumama dun sa itim. Yung isang Marcos nasa Kongreso, di pa pwede magpresidente. Alam mo, natatakot ako for the Filipino people. Natatakot ako sa bansa natin. What if maupo yan? Si Sara. Diba? Papatay na naman na ng mga Pilipino. Kikitil ng buhay. Di pa ba tayo nagsasawa dun? Pagod na kasi ako, kakatingin ng balita, patay. Ang dahil sa naglaban. I wish I could I wish someday that I can extend the terms of the terms of President Marcos. But I don't want to break the Constitution rule. Ayoko. I hope na bahala ng Diyos. Kalooban niya na sa Pilipinas to. Isa lang ang hiling ko. Pumili tayo ng tama, tapat, at dapat kung sakaling bababa na ang ating Pangulo. Pero kung hanggang nakaupo siya, my dear President, nasa tabi mo po ako hanggang matapos. Susuportahan po kita. Apo. Mahal ka ng taong bayan. Mahal ka ng Pilipino. I know your sacrifice. Alam ko pagod ka na.
Pero tinitiis mo pa. Nakikita ka namin. Nagpapakatatag ka for the Filipino people. We love you, Mr. President. Isa lang ang wish ko ngayong Pasko. Isa lang. Alam niyo kung ano? Hiling ko ngayong Pasko. Bigyan ka pa ng maayos na kalusugan. Bigyan ka pa ng mahabang buhay. Yun lang po, Mr. President. Maraming salamat. Thank you for your service. Mabuhay ka, Apo. Mabuhay ang lahat ng loyalista. Maraming salamat po.